Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1527-32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Life Sacred Land, sa loob ng gitnang palasyo. Bibigyan kita ng tugon sa lalong madaling panahon, mahina at magiliw na sabi ng Diyos ng buhay. Ang Sacred Land ay nakakuha lamang ng maraming impormasyon mula sa espiritual na lahi. Kinailangan pa nitong mag-imbestiga upang mapalalim ang pag-unawa sa sitwasyon. Kaya, ang Diyos ng buhay ay hindi naglabas ng anumang mga utos, ngunit pinahintulutan din niya ang espiritual na lahi na manatili sa sagradong lupain at ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Column. Tumayo at umalis ang grupo ng espiritual na lahi. Patriarch, ano sa tingin mo ang nangyayari dito? Bulong ng pangalawang elder. Naramdaman niya na ang bagay na ito ay lubhang komplikado. Noong nakaraan, ang heaven-defying faction ay palaging ginagawa ang lahat ng makakaya upang manatiling nakatago, ngunit isang malaking pagbabago ang naganap kamakailan. Nasakop ng heaven-defying faction ang Illusion God Sacred Land kanina, at ngayon, nakapasok pa ito sa power structure ng Zealing Zone. Ito ay mapangahas sa sukdulan. Hindi ako sigurado. Napabuntong hininga ang Patriarch. Ang pag-uugali ng heaven-defying faction ay walang alinlangan na hinahamon ang sagradong lupain, ngunit hindi sila naniniwala na ang heaven-defying faction ay maglalakas loob na atakihin ang Life Sacred Land. Kailangang maunawaan ng isa na ang mga may titulong Diyos ay walang kamatayan at pinakamataas na pag-iral ng sinaunang desolate realm of gods. Hindi mula nang unang lumitaw ang 8 Great God Eyes ay may nag-iisang Diyos na bumagsak, at ito ang panahon ng 8 Great God Eyes, ang God Eyes na nagsisilbing simbolo ng mga Diyos. Para sa isang normal na tao na makuha ang titulo ng Diyos sa Ancient Desolate Realm of Gods, mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ang una ay upang makakuha ng isang kumpletong ancestral artifact, habang ang pangalawa ay upang pagsamahin ang dalawa o higit pang perpektong batas. Ngunit may mga pagbubukod sa lahat. Ang mga may hawak ng God Eyes ay kailangan lamang maging God Kings para natural na makamit ang titulo ng Diyos. Ito ay dahil ang God Eyes mismo ay katumbas ng ancestral artifacts, marahil ay mas mataas pa. Naglalaman sila ng mga primordial na prinsipyo ng sansinukob. Gayunpaman, sa pananaw ni Francis, may pagkakataon na ang heaven-defying faction ay kumilos laban sa isang sacred land na pinamumunuan ng isang Diyos. Maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa heaven-defying faction at naiintindihan niya ang paksayo na ito ng higit sa sinuman. Bilang karagdagan, nakikita niya na ang Diyos ng buhay ay isang pasipista, kahit na pinahihintulutan ang mga hamon na inilabas ng iba. Alinmang ibang sacred land ay agad na naglantad sa bagay na ito pagkatapos malaman kung ano ang nangyayari at nagsimula ng negosasyon sa heaven-defying faction. Siyempre, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iniisip ni Francis tungkol sa mga bagay na ito. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid, pumasok si Francis sa kanyang banal na kaharian at nagsimulang maglinang. Swish! Isang maitim at baluktot na fragment ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ito ang fragment ng ancestral artifact na nakuha niya mula sa Beiming, isang fragment ng ancestral artifact na dating kabilang sa ancestral artifact ng Heaven Mending Race. Kapag nakontrol ko ang fragment ng ancestral artifact na ito, mas lalakas ang mga pag-atake ko. Nakangiti, sinimulan ni Francis na pinuhin ang fragment ng ancestral artifact. Habang pinipino ang fragment, hinati ni Francis ang mga bahagi ng kanyang isip upang linangin ang iba pang mga bagay. May isang bahagi ng kanyang isip na linangin ang Primal Chaos Domain. Katatapos lang niyang gamitin ito sa labanan at natutunan niya ang iba't ibang bagay. Bukod dito, kamakailan lang ay nagagamit niya ang discarding ito, kaya hindi pa rin siya masyadong bihasa dito. Pangalawa, pinag-aralan ni Francis ang Primal Chaos Scripture at sinimulang pinuhin ang kanyang divine power. Nagpadala siya ng ikatlong bahagi ng kanyang isip upang pag-aralan ang mga diskarte sa I-Bloodline. Naniniwala si Francis na may puwang pa upang mapabuti ang Primal Chaos Lightning Sword. Isang taon nang lumipas sa loob ng banal na kaharian, bagaman ito ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Sa panahong ito, matagumpay na napino ni Francis ang fragment ng ancestral artifact at ginamit pa ito ng ilang beses sa loob ng Dream Divine Kingdom.
Sa kasalukuyang antas ni Francis, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi nagbigay ng malaking tulong sa kapangyarihan gaya ng inaakala, ngunit sa isang sagupaan sa pagitan ng mga eksperto, bawat kaunti ay nakatulong. Matapos maging pamilyar sa fragment ng ancestral artifact, ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang pag-iisa. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Francis na may kakaibang nangyayari sa labas. Bagamat siya ay nasa loob ng kanyang Divine Kingdom, naiintindihan pa rin ng kanyang sentido kung ano ang nangyayari sa labas sa loob ng isang tiyak na distansya ng kanyang Divine Kingdom. Swish! Umalis si Francis sa Divine Kingdom. Kasabay nito, bong! 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 Isang malakas na kulog na gaya ng mga tambol ng digmaan ang pumasok sa kanyang isipan. Para sa ilang kadahilanan, ang tunog na ito ay nag-alab sa isip ni Francis na may layuning makipaglaban. Brother Francis, may malaking problema. Ang nag-aalalang boses ni Angelica ay nagmula sa labas. Sa sandaling lumabas siya sa kanyang silid, ang dumadagandong na tambol na iyon ay tumindi. Ang Divine Kingdom ng Heaven-defying faction ay biglang lumitaw sa labas ng Life Sacred Land at nagsimulang umatake. Nag-aalalang sabi ni Angelica. Bagamat naisip ni Francis ang senaryo na ito, natigilan pa rin siya nang marinig na nangyari talaga ito. Ang Heaven-defying faction ay talagang nangahas na salakayin ang isang sacred land na pinamumunuan ng isang Diyos. Ang sagradong lupain na may Diyos ay maaaring ituring na isa sa pinakamakapangyarihang paksayon sa sinaunang desolate realm of gods. Ano ang inaasahan ng Heaven-defying faction na makamit sa paggawa nito? Hindi naniniwala si Francis na sinasalakay ng Heaven-defying faction ang sacred land na ito ng Diyos dahil inakala nilang nagtatago siya doon. Thuish! Thuish! Si Francis at Angelica ay mabilis na lumabas. Sa labas ng harang ng Life Sacred Land ay isang napakalaking ilusyon na mundo. Ito ay ang Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Hindi mabilang na mga eksperto ang nasa paligid ng Divine Kingdom na ito, na nagtipon sa iba't ibang hanay na nakapalibot sa Life Sacred Land. Ang 35 star na paksayon ay nasa ilalim ng kontrol ng Heaven's Legacy Race. Ang Spiritual Race Patriarch ay tumingin sa paligid at nagtapos. Ang mga miyembro ng 3 pangunahing 5 star na paksayon ng Zealing Zone ay makikita sa hukbong iyon. Ang espiritual na lahi lamang, dahil sa pagbabalik ni Francis, ang nakawala sa mga tanikala nito, kaya ang mga miyembro nito ay wala sa mga hanay na ito. Ang Sacred Land ay tila hindi masyadong kinakabahan tungkol sa makapangyarihang hukbo ng Heaven-defying faction. Ito ay dahil ang kanilang sagradong lupain ay pinamumunuan ng isang Diyos. Thuish! Sa sandaling ito, isang mapusyaw na berdeng figure ang bumaril, na naging isang matibay na Diyosa ng kagubatan. Lahat ng miyembro ng Life Sacred Land ay tumingin sa Diyosa na ito ng may pagkamangha at pagpupuri. Heaven's Legacy Race, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang buhay na Diyos ay nagsalita sa banayad at matunog na tono. Nagpadala lang siya ng mga tao upang imbestigahan ang bagay na ito, ngunit bago pa man sila bumalik, ang Heaven-defying faction ay dumating upang bumisita. Masyadong biglaan ang lahat ng ito. Swish! Isang puting damit na figure ang lumitaw sa daanan patungo sa ilusyon na mundo. Panginoon sa langit. Sa loob-loob na pag-ungol ni Francis sa gulat. Ang Heaven Lord ay nagbigay kay Francis ng pamilyar at hindi pamilyar na pakiramdam. Pamilyar siya dahil sa tagal nilang magkasama, ngunit hindi siya pamilyar dahil ang Heaven Lord ng kasalukuyan ay ibang-iba sa Heaven Lord ng nakaraan. Hey! Life God ay? Dito nagtatapos ang misyon mo. Nakangiti ang Heaven Lord habang nakatitig sa Life God whoosh. Itinaas niya ang kanang kamay at bahagya itong ikanaway. Ang mga alon ng banal na kapangyarihan ay agad na tumaas sa palibot ng Life Sacred Land. Atake! Ang nakakabinging dagandong ay nagmula sa buong paligid. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Life Sacred Land ay hindi inaasahan na ang Heaven-defying faction ay makikipag-away ng hindi man lang nagtangkang makipagnegosasyon. Parang wala kang masyadong natutunan sa last lesson mo. Isang elder na may taas na ilang dosenang talampakan, ang kanyang balat ay natatakpan ng mga singsing sa paglaki, ang lumabas mula sa itaas na echelon ng Life Sacred Land. God King Radiant Peak. Hindi napigil ang sumigaw ang karamihan. Ang God King Radiant Peak ay ang pangalawang in command sa Life God at nagtataglay ng malalim na lakas.
Noong ang Diyos ng buhay ay nasa pag-iisa, ang Diyos na Haring Radiant Peak ay may pananagutan sa pangangasiwa sa iba't ibang mga gawain ng sagradong lupain. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Ngumiti ang Heaven Lord, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Salungat na pag-atake. Biglang sumigaw si God King Radiant Peak. Ang Diyos ng buhay ay may pagkahilig sa kapayapaan at natagpuan ang pag-iisip ng digmaan na medyo hindi mabata, ngunit hindi siya magiging mabait. Hinding-hindi niya papayagan ang sinuman na hamanin ang dignidad ng buhay na sagradong lupain. Ang mga miyembro ng banal na lupain ay nagsimulang kumilos, na bumubuo sa 4 na malalaking grupo na sumisingil sa 4 na direksyon. Ilang saglit pa ay naglalaban na ang magkabilang panig. Prayer Room. Nayanig ang langit at lupa. Ang lugar sa paligid ng Life Sacred Land ay naging kulay abo at madilim, ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ng sinuman. Isang digmaang Sacred Land. Nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong kalaking digmaan. Ang isang banal na lupain na ibinagsak ay hindi nabalitaan, ngunit ito ay napakabihirang na ang isa ay mapalad na makita ito minsan sa bawat 1 bilyong taon. Ngunit ngayon, ang dalawang panig ng digmaang ito ng Sacred Land ay ang Life Sacred Land kasama ang Diyos nito at ang Heaven-defying faction. Boom! Bang! Bumagsak. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa palibot ng Life Sacred Land. Ang antas ng mga nakikibahagi sa labanan ay mula sa tunay na Diyos hanggang sa Diyos na Panginoon, ngunit ang pangunahing lumalaban sa oras na ito ay ang mga tunay na Diyos at sinaunang Diyos. Ang magkabilang panig ay hindi pa nagpadala ng maraming Diyos Lords. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, ang balanse ng labanan ay nagsimulang tumagilid. Ang isipin na ang Heaven-defying faction ay magiging napakalakas. Naalarma si God King Radiant Peak. Kailangang mapagtanto ng isa na ang buhay na banal na lupain ay may maraming mga doktor, at ang mga ito ay may malaking papel sa larangan ng digmaan. Sa kabila nito, nangunguna pa rin ang Heaven-defying faction. Ito ay bahagyang dahil naubos ng Heaven-defying faction ang 3 sa 5 star na paksayon ng Xilin Zone at ang marami nilang subordinate na paksayon. Mga miyembro ng espiritual na lahi, sumali rin kayo sa labanan. Ang God King Radiant Peak ay biglang lumingon sa spiritual race. Ang espiritual na lahi ay nasa ilalim ng sagradong lupain at nananatili pa nga sa loob nito. Ngayon na ang banal na lupain ay nahaharap sa mga paghihirap, sila ay obligadong tumulong. Ngunit si Brother Feng ang 9th God ay. Sabi ni Angelica. Hinawakan ni Francis ang 9 na mata ng Diyos at dati ay naging isa sa mga mahalagang target na makuha ng Heaven-defying faction. Sa sandaling pumasok siya sa larangan ng digmaan, malamang nasisimulan siya ng Heaven-defying faction. Hindi kailangan ni Francis na lumaban ngayon, agad na sinabi ng God King Radiant Peak. Bilang 9 na mata ng Diyos, si Francis ay talagang isang kaakit-akit na target. Ang kanyang pagpasok sa labanan ay maaaring maging mahirap na kontrolin. Bukod dito, pinatay ni Francis ang divine emissary na si Beng Ing, kaya malinaw na makapangyarihan siya. Hindi na kailangang pakilusan ang gayong puwersang panlaban sa panahong ito. Pumunta ka. Umuungal ang patriarch habang pinamumunuan niya ang espiritual na lahi sa isang singil. Angelica, mag-ingat ka. Tumawag si Francis. Ngunit ang pagpasok ng espiritual na lahi sa labanan ay walang gaanong epekto. Maliit na bahagi lamang ng mga miyembro ng espiritual na lahi ang aktwal na nakarating sa sagradong lupain. Agad na kumalat ang pasabog na balita ng digmaan sa Sacred Land. Ang unang nakaalam ng digmaang ito ay ang mga pangunahing zonang katabi ng Xilin Zone. Agad silang nagpadala ng mga eksperto upang tingnan kung ano ang sitwasyon, at may isang hari ng Diyos na nagpasya na personal na tingnan. Ang pagbabago sa isang sacred land ay malamang na magdulot ng pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ng buong ancient, desolate realm of gods, partikular na pagdating sa mga zone sa palibot ng Life Sacred Land. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone ay napakasaya na marinig ang balitang ito. Alinmang panig ang manalo o matalo, ang lakas ng Xilin Zone ay lubhang bababa pagkatapos ng digmaang ito. Sa kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, sa lihim na base ng Sage Faction, lahat ng mga pantas ay hindi mapalagay, ngunit wala silang masabi. Panganib.
Panganib mula sa ancient desolate realm of gods. Nahirapan si Chanwo na maghula ng anumang partikular na bagay. Pagkatapos ng lahat, ang heaven-defying faction ay kabilang din sa Heaven's Legacy race. Maaari itong makagambala sa mga panghuhula ng Sage faction. Bukod dito, napakaraming eksperto ang kasangkot sa panghuhula, kabilang ang Diyos ng buhay, Panginoong Langit na si Chanwo, at maraming mga hari ng Diyos at mga Panginoon ng Diyos. Ipinikit ni Quincy ang kanyang mga mata na bumubuo ng napakalaking dami ng enerhiya ng destiny sa kanyang mga mata. Unti-unti, nagsimula siyang makakita ng isang imahe. Ang imaheng ito ay ng isang babaeng nakasuot ng berdeng walang kapantay na kagandahan na nakatayo sa tapat ng isang matanda na nakasuot ng puting damit sa isang long distance na pagkapatas. 1528. Ang digmaan sa antas ng Sacred Land ay ganap na naiiba sa isang digmaang kinasasangkutan ng 5 star na paksayon. Ang isang tao ay maaaring makakita ng kaguluhan at labanan saan man tumingin. Ang larangan ng digmaan ay sumasakop sa isang napakalaking lugar. Kaya, hinati ng 2 paksayon ang larangan ng digmaan sa 4 na mas maliliit na larangan ng digmaan, bawat isa ay may sariling commander. Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay may napakalinaw na plano ng labanan. Ang mga nangunguna sa singil ay bihasa sa depensa, ang nasa gitna ay bihasa sa opensa at malalayong pag-atake, at ang mga nasa likuran ay may pananagutan sa suporta at paggamot. Ngunit ang heaven-defying faction ay kasing organisado at nagtataglay ng marami pang pamamaraan. Ang heaven-defying faction ay mayroon ding maraming barkong pandigma na may mapanirang armas at mga espesyal na hanay. Ang nakakasakit na kapangyarihang ito ay isang bagay na kahit ang sagradong lupain ay nahirapang harapin. At ito ay sa kabila ng Life Sacred Land na mayroong napakaraming doktor na dalubhasa sa paggaling. Ang isang normal na Sacred Land ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo. Hindi nakakagulat na ang Illusion God Sacred Land ay nahulog sa Heaven-defying faction. Gayunpaman, ang Heaven-defying faction ay nagpahinga lamang ng ilang taon pagkatapos kunin ang Illusion God Sacred Land at pagkatapos ay inatake ang Life Sacred Land. Natuklasan ng maraming tao na ang ideyang ito ay ganap na walang katotohanan. Nagawa ba ng Heaven-defying faction na mabawi ang enerhiya nito sa napakaikling panahon? Siyempre, may isa pang posibilidad, ang Heaven-defying faction ay maaaring nagkaroon ng napakalaking bentahe at nakaranas ng ilang pagkatalo sa labanan laban sa Illusion God Sacred Land. Ang Heaven-defying faction ay may napakaraming inapo ng God Eye. Isang pangatlong langit na Diyos na Panginoon ang tumawag sa alarma. Kahit na sila ay isang sacred land na kinokontrol ng isang God Eye, sila ay mas mababa sa bilang sa mga inapo ng God Eye kumpara sa Heaven-defying faction. Ang mga mapagkukunan ng Heaven-defying faction ay higit na lumampas sa aming mga inaasahan. Nagdilim ang mukha ni God King Radiant Peak. Pero hindi pa rin siya nag-aalala. Ang mas mababang antas na labanan na ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa huling resulta. Ang pinakamahalaga ay ang sagupaan ng mga miyembro ng upper echelon, at nasa kanilang panig ang Diyos ng buhay. Ang mga hari ng Diyos na nakakuha ng titulong Diyos ay madaling talunin ng mga ordinaryong hari ng Diyos. Ang Heaven-defying faction ay mangangailangan ng isang pag-iral na maaaring makipaglaban sa isang Diyos kung gusto nila ng anumang pagkakataon ng tagumpay. At kahit na mayroon silang pag-iral na maaaring lumaban sa isang Diyos, hindi nila magagawang ipagpatuloy ang labanan ng matagal, maliban kung ang Heaven-defying faction ay may sariling Diyos. Ngunit hindi maintindihan ng God King Radiant Peak kung bakit inatake ng Heaven-defying faction ang Life Sacred Land. Sa sandaling ito, mula sa Heaven-defying faction. Buhay na Diyos, bakit hindi ka nalang sumuko at iwasang gawing lupain ng mga patay ang buong buhay na sagradong lupain? Nakangiti ang Heaven Lord habang malumanay siyang nagsasalita. Imposible. Ang mukha ng Diyos ng buhay ay seryoso na hindi kailanman. Bagamat isa siya sa 8 Great God Eyes na hindi sanay sa labanan at napupuot sa digmaan, bakit ang isang God Eye ay susuko at ayalay ang sarili sa kaaway? Hey! Ang tagapagtanggol ay tumawa ng masama, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang utos. Ang maraming mga inapo ng God ay sa panig ng Heaven-defying faction ay nagsimulang magtipon. Ano ang pinaplano nila? Ang God King Radiant Peak ay nalito. Pero ilang sandali pa, ngumisi siya.
Ang mga ripples ng nakakatakot na God Eye energy ay nagmumula sa maraming lugar sa larangan ng digmaan. Ang mga grupo mula 3 hanggang 8 mga inapo ng God Eye ay gumagamit ng ilang lihim na sining upang pagsamahin ang kanilang mga enerhiya sa linya ng mata. God Eye Fusion Art. Bulong ni Francis sa kanyang sarili habang maingat niyang pinagmamasdan. Ang lihim na sining na ito ay maaaring ituring na isa sa mga trump card ng heaven-defying faction. Sa kasalukuyan, lumilitaw na tanging ang origin energy ni Francis ang makakalaban sa kapangyarihan ng God Eye Fusion. Napansin ni Francis na ang karamihan sa mga grupo ng God Eye Fusion ay binubuo ng 5 hanggang 6 na miyembro na nagpapalaki ng mga pagkakataong magtagumpay. Mayroong mas kaunting mga kaso ng mga grupo ng 8. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanib ay mas mahirap at matagal, na may pagkaantala na nagre-resulta sa napakalaking backlash. Siyempre, pinagmamasdan ni Francis ang lahat ng ito dahil labis siyang interesado sa lihim na sining na ito. Sa kanyang cultivation level at sa kanyang God Eye level na Dream God Eye, marami siyang makukuhang impormasyon mula sa pagmamasid sa proseso ng God Eye Fusion Art. Kung tutusin, noong araw, kapag siya ay nagmamasid sa mga laban ng kanyang mga kasamahan, nagagawa niyang pag-aralan at i-duplicate ang kanilang mga diskarte at kasanayan kung hindi sila masyadong mataas ang antas. Kaboom! Ang enerhiya ng God Eye ay lumundag sa hangin, na tinakot ang mga miyembro ng Sacred Land. Bilang mga miyembro ng isang sacred land na pinamumunuan ng isang God Eye, sila ay nagkaroon ng matinding paggalang sa God Eyes, ngunit ngayon, nakakaramdam sila ng isang God Eye energy mula sa kanilang mga kaaway na karaniwan lamang nilang nararamdaman mula sa Life God Eye. Boom! Bang! Bumagsak! Sumabog ang mga pagsabog sa buong larangan ng digmaan. Ang kapangyarihan ng God Eye Fusion ay hindi napigilan sa puwersa ng Sacred Land. Makalipas ang ilang sandali, ang heaven-defying faction ay napakalaking itinulak pasulong ang frontline. Itong sikretong sining. Nagulat ang Diyos ng buhay. Kailan lang niya narinig ang sikretong ito, hindi niya ito nakita para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, ang heaven-defying faction, pagkatapos gamitin ang marami nitong inapo ng God ay para isagawa ang lihim na sining na ito, ay agad na nakakuha ng malaking kalamangan na dumurog sa puwersa ng Sacred Land. Mag-ulat. Ang hilagang hukbo ay walang laban. Isang mensahe ng kaluluwa ang dumaan sa token ng mensahe na itinaas ng Diyos King Radiant Peak sa kanyang ulo. Kung walang kalaban-laban ang isang hukbo, kailangan niyang magpadala ng mga reinforcement o mag-utos ng retreat. Naipadala na ng Sacred Land ang lahat ng puwersa nito, kaya imposibleng magpadala ng mga reinforcement. Mag-ulat. Ang silangang hukbo ay walang kalaban-laban. Dumating ang isa pang ulat na naging dahilan upang ang mukha ni God King Radiant Peak ay naging lubhang madilim. Your Excellency, natalo tayo sa lower level battle. Maari lang nating itaas ang level ng labanan at ipadala ang ating mga eksperto. Ang Diyos na Haring Radiant Peak ay tumingin sa Diyos ng buhay para sa patnubay. Kung agad nilang tinaasan ang antas ng labanan at ipapalaban ang mga miyembro ng upper echelon, ang bilang ng mga manlalaban sa lower level na larangan ng digmaan ay bababa, na mababawasan ang kanilang pagkatalo. Tumango ang Life God, sumasang-ayon sa diskarte ng God King Radiant Peak. Ang heaven-defying faction ay mayroon pa ring mga inapo ng God Eye, at kasama ang kanilang God Eye Fusion Art, sila ay nagsilbing trump card ng heaven-defying faction. Ito ang tanging bagay na magagawa ng sagradong lupain bilang tugon. Sumali sa labanan. Nagmensahe ang God King Radiant Peak sa maraming Diyos Lords ng Sacred Land. Halos 10 First Heaven God Lords at ilang Second Heaven God Lords ang sumali sa labanan. Haha, ito lang ang halaga ng Life Sacred Land. Ang Protector of the Heaven-defying faction ay same time na tumawa. 10 ilang God Lords ang lumipad palabas ng heaven-defying faction Divine Kingdom. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga Lord ng magkabilang panig ay nagsimulang mabangis na labanan. Ang labanan ng Panginoong Diyos ay unti-unting nagsimulang walisin ang higit pa sa larangan ng digmaan, na naging dahilan upang unti-unting umatras ang mga miyembrong nasa mababang antas.
Medyo kaunti ang mga inapo ng God ay sa heaven-defying faction Godlords, ngunit ang alisin ang ilang Godlords mula sa labanan upang magamit nila ang God Eye Fusion Art ay magkakaroon ng medyo masamang epekto dahil ang mga Godlord na ito ay hindi lalaban. Bukod dito, maaaring gumamit ang Sacred Land ng mga suicide na sundalo para matakpan ang God Eye Fusion Art, ang pagkawala ng isang miyembro kapalit ng matinding pagkasugat sa lahat ng miyembro sa God Eye Fusion Art sa pamamagitan ng backlash. Gaano man ito tingnan, hindi ito kumikitang palitan. Kaya, ang God Eye Fusion Art ay hindi praktikal sa Godlord Battlefield. Gayunpaman, ang Heaven-defying faction ay may iba't ibang mga inapo ng God Eye habang ang Eye of Life ay hindi partikular na nangunguna sa labanan. Kaya, ang Heaven-defying faction ay nangunguna pa rin. Ngunit ang Life Sacred Land ay nagtagumpay sa pangmatagalang pakikipaglaban, pagtatanggol, at pagbawi. Habang tumatagal ang labanan, mas pabor ito sa kanila. Naku, hindi hahayaan ng Heaven-defying faction na makuha ng Life Sacred Land ang hiling nito. Dahil nagpasya silang salakayin ang Life Sacred Land, tiyak na nakarating sila ng handa. Thuish. Ang mga Lord ay patuloy na umaalis sa Heaven-defying faction Divine Kingdom upang pumasok sa labanan. Maging ang mga Palace Kings ay pinakilos. Ang mga hari ng palasyo ng Heaven-defying faction ay walang alinlangan na walang kapantay na pag-iral sa ikalawang langit. Sa tingin na ang Heaven-defying faction ay magkakaroon ng napakaraming Godlords. At lahat sila ay may iba't ibang lakas. Namangha ang matataas na Elder ng Life Sacred Land. Sa lower level na larangan ng digmaan, ginamit ng Heaven-defying faction ang God Eye Fusion Art para talunin ang Sacred Land, at ang Heaven-defying faction ay parehong makapangyarihan sa Godlord Battlefield. Mayroon silang iba't ibang mga inapo ng God Eye at mga inapo ng nangungunang 20 lahi, kahit na ang mga kadugo na inapo ng nangungunang 10 lahi. Ang Life Sacred Land ay maaari lamang magpadala ng sarili nitong mga Godlord bilang tugon, ngunit sa huli, kahit na matapos ipadala ng Sacred Land ang lahat ng Godlords nito sa ibaba ng Third Heaven, sila ay nalampasan pa rin ng Heaven-defying faction. Nangunguna na ang Heaven-defying faction, at ngayong nalampasan na nila ang Sacred Land, nagsimulang tumagilid ang labanan sa isang tabi. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang God King Radiant Peak ay napakasama. Bagaman hindi pa oras para sa isang ito na pumasok sa labanan, ang isang ito ay nais pa ring tumulong sa sagradong lupain. Biglang sabi ni Francis. Bagamat hindi niya kailangan na lumaban para sa Life Sacred Land, ang Heaven-defying faction ay ilang beses nang sinubukang hulihin si Francis, kahit na tina-target si Angelica at pinilit si Francis na makipagkompromiso. Desidido siyang ipaghiganti ang kanyang sarili. Oh, anong plano mo? Tanong ni God King Radiant Peak. Swish. Kumaway ng kamay si Francis, tinawag ang kanyang mga clone at ang Black Destruction Dragon. Isang daanan patungo sa kanyang banal na kaharian ang bumukas, kung saan lumitaw ang mga puwersang lumalaban ng Diyos Panginoon ng banal na kaharian. Okay. Kumislap ang mga mata ni God King Radiant Peak. Hindi pa rin niya pinayuhan si Francis na pumasok sa labanan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Francis ng napakaraming mga subordinate ng Godlord. Lumabas ka! Tumawag si Francis. Sa sandaling pumasok siya sa labanan, ang Heaven-defying faction ay walang pag-aalinlangan na gagawa ng countermeasures, kaya hindi siya magkakaroon ng masyadong malaking epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Kaya, pinasok muna ni Francis ang kanyang mga subordinate sa labanan habang nag-aalok din ng kanyang suporta mula sa likuran. Isang digmaang Sacred Land. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay kumikinang sa isang brutal na liwanag, at ito ay sumugod pasulong, ang iba ay sumusunod sa likuran nito. Hinati ni Francis ang kanyang mga nasasakupan sa 4 na koponan, isa para sa bawat larangan ng digmaan. Pagsira ng Dragon Blast. Sinisingil ng Black Destruction Dragon ang isang Black-Scaled Elder sa Second Heaven. Hey! Ngayon, papatayin ko ang isang tunay na miyembro ng Destruction Dragon Race. Mabangis na ngumiti ang nakaitim na Elder. Ang dugo ng Black Destruction Dragon na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay itinanim lamang. Haha! Itinaas ng Black Destruction Dragon ang ulo nito at marahas na tiningnan ang kalaban nito. Swish!
Isang napakaitim na metal na fragment ang lumitaw sa kamay nito, na nagliliyab na may itim na apoy at nagpapalabas ng enerhiya ng pagkawasak. Ang fragment ng ancestral artifact. Namutla ang nakaitim na matanda. Ngunit ang Black Destruction Dragon ay naririto na, ibinababa ang fragment ng ancestral artifact. Bilang isang aktwal na miyembro ng Destruction Dragon race at kasama ang Ancestral Artifact Fragment, ang Black Destruction Dragon ay mas malakas kaysa sa Black-Scaled Elder. Bukod dito, naglagay si Francis ng God Eye Mark sa Black Destruction Dragon. Sa pamamagitan ng markang ito, ang Black Destruction Dragon ay makakakuha ng lakas mula sa Eye Intent at Dream God Eye ni Francis. Ang paningin at pananaw ng Black Destruction Dragon ay halos 10 beses na mas malinaw, na nagbibigay daan dito na maramdaman ang lahat sa halos eksaktong detalye. Boom! Bang! Bumagsak! Pagkatapos ng ilang daang palitan, ang Black Destruction Dragon ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa Black-Scaled Elder. Nilamon ng itim na araw ang katawan ng matanda. Kahit na siya ay nagtataglay ng isang Destruction Dragon body, siya ay nasusunog pa rin sa ilalim ng patuloy na pag-ihaw ng itim na araw. Ang iba pang mga subordinate ni Francis, na pinalakas din ng kanyang Eye Intent, ay mas malakas din kaysa karaniwan. Ang mga nasasakupan ni Francis ay kasangkot lamang sa labanan sa ilang sandali, at ang mga epekto ng kanilang pagpasok ay hindi halata, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nagsimulang magkaroon ng higit at higit na epekto, at ang labanan ay tila lumiliko. 1529. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagsimulang lumaki ang epekto ng mga nasasakupan ni Francis sa labanan. Sa kalaunan, ang labanan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-ikot. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ay napakalaki. Kahit na sa mga subordinate ni Francis, napakahirap pa ring makakuha ng malaking kalamangan. Elder Radiant Peak, magmadali at ipatawag ang mga ekspertong nagsasanay sa labas, at humingi ng tulong sa ating mga kaalyado sa Sacred Land. Ang Diyos ng buhay, na nagmamasid sa labanan sa buong oras na ito, ay biglang nagsalita. Ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ng Heaven-defying faction sa labanang ito ay isang malaking pagkabigla sa Life Sacred Land. At siguro, dahil ang Heaven-defying faction ay nang-ahas na salakayin ang Life Sacred Land, naging handa ito at may kumpiyansa sa mga pagkakataon nito. Bilang karagdagan, kahit ang buhay na Diyos ay hindi lubos na makakita sa pamamagitan ng langit na Panginoon. Sa ganitong sitwasyon, ang buhay na banal na lupain ay hindi maaaring maging pabaya at kailangan upang labanan ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang Life Sacred Land ay maaaring ituring na Medicine Daw Sacred Land ng Ancient Desolate Realm of Gods, at hindi mabilang na mga tao ang may utang na loob dito. Ang network ng buhay ng Diyos ay napakalawak. Gayunpaman, imposibleng sabihin kung gaano karaming tao ang handang tumulong sa oras na ito. Oo. Tumango si God King Radiant Peak at ipinasa ang utos. Sa ibang lugar sa Ziling Zone, isang babaeng nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa isang itim na lotus na lumilipad pasulong. Thuish. Isang puting kislap ng liwanag ang bumungad mula sa kanyang likuran, na naglalabas ng matalim na layunin ng espada na maaaring pumutol sa lahat. Mabilis nitong naabutan ang babae. Hindi ba ito ang Diyos Lord Lotus Desir? Tumigil ang puting liwanag ng espada, naging isang matanda na nakasuot ng puting tela. Hindi ko akalain na darating din ang Diyos Lord Nine Sword. Ang Diyos na Panginoong Lotus Desir ay nagbigay ng isang kaakit-akit na ngiti. Ang nakadamit na elder ay isang Third Heaven expert mula sa Sword Daw Sacred Land ng isang zone na katabi ng Ziling Zone, God Lord Nine Sword. Paano ako makakaligtaan sa digmaang Sacred Land sa antas ng Diyos? Kumislap ang mga mata ni God Lord Nine Sword. Ang mga digmaan sa Sacred Land ay hindi nabalitaan, ngunit ang mga may kinalaman sa isang Sacred Land na pinamumunuan ng isang Diyos ay napakabihirang. Kahit isa ay wala siyang maalala. At ang lumalaban sa Life Sacred Land ay ang Heaven's Legacy Race. Ito ay isang digmaan na natural na hindi maaaring palampasin. Gayunpaman, habang papalapit ang God Lord Lotus Desir at God Lord Nine Sword sa larangan ng digmaan, natuklasan nila na medyo ilang mga eksperto na ang nagtipon, lahat sila ay nagsisilbing mga manunood. Ang pinakamalakas na paksayon dito ay ang Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone.
Para sa Fallen Heaven Sacred Land na magpadala ng napakaraming eksperto, tila kahit na manalo ang Life Sacred Land, maaaring gamitin ng Fallen Heaven Sacred Land ang pagkakataong umatake. Nag-message ang Diyos Lord Ninesword at God Lord Lotus Desir. Tingnan muna natin kung paano ang labanan. Ikinaway ng Diyos Lord Lotus Desir ang isa sa kanyang mga maselang kamay, na lumikha ng kakaibang itim na simbolo na lumipad sa malayo. Hindi nagtagal. Buzz. Bees. Nag-alab ang itim na apoy sa harap ng Diyos Lord Lotus Desir, na bumubuo ng isang maliit na screen na nagpakita ng malabong imahe ng larangan ng digmaan. Sa oras na ito, nakatanggap ng mensahe ang Diyos Panginoon Ninesword. Ang Life Sacred Land ay humihingi ng tulong. Ang Diyos Lord Lotus Desir ay kaakit-akit na ngumiti. Hayaan mo akong makita kung ano ang sitwasyon. Kung walang pagkakataong manalo, ang matandang ito ay walang balak na mamatay. Ang mukha ni God Lord Ninesword ay lubos na hindi natinag. Ang digmaang Sacred Land ay nakakuha ng atensyon ng mga nangungunang eksperto mula sa halos lahat ng mga zone na nasa hangganan ng Ziling Zone. Kung ang dalawang paksayon ay parehong umalis na lubhang nasaktan, marahil ay magagamit nila ang pagkakataong ito upang kunin ang mga pakinabang para sa kanilang sarili. Samantala, patuloy na kumalat ang balita ng digmaan sa pagitan ng Life Sacred Land at ng Heaven-defying faction. Ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang dumagundong sa buhay. Bumalik sa Life Sacred Land, nagpatuloy ang digmaan. Biglang nagsalita ang Panginoong Langit. Life God ay, gusto mo pa bang magpumilit? Ang Diyos ng buhay ay hindi tumugon. Bilang may hawak ng Life God ay at ang titulong God, hinding-hindi siya susuko. At isa pa, hindi siya naniniwalang matatalo siya. Sa kanyang mga koneksyon at positional advantage, hinding-hindi mawawala ang Life Sacred Land. Whoosh! Bahagyang nagwagayway ng kamay ang Heaven Lord. Ilang figure ang lumabas mula sa Heaven-defying faction Divine Kingdom, lahat sila ay nagpapalabas ng enerhiyang nanginginig sa langit. Ikatlong langit. Naalarma si God King Radiant Peak. Hindi pa nagtagal ang labanan, ngunit ang Heaven-defying faction ay nagpapadala na ng Third Heaven God Lords. Sa napakalakas na opens iba, talagang nagpaplano ba ang Heaven-defying faction na mabilis na sakupin ang Life Sacred Land? Whoosh! 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 Hindi nagtagal ay ipinadala ng Heaven-defying faction ang Third Heaven God Lords nito sa labanan. Walang ibang magagawa ang Life Sacred Land kundi magpadala ng sarili nitong Third Heaven God Lords bilang tugon. Ngunit ito ba talaga ang lahat? Ang God King Radiant Peak ay medyo nalilito. Ang Heaven-defying faction ay nagpadala lamang ng 5 Third Heaven God Lords habang ang Life Sacred Land ay mayroong 7 Third Heaven sa kabuuan. Mga Divine Emissaries, atake. Ang Panginoon ng Langit ay nagbigay ng isang mapanuksong tawa at pagkatapos ay tumawag. Swish! Swish! 6 na figure na nakasuot ng parehong puting robe ang lumabas mula sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Mayroon pa silang 6 pang Third Heaven God Lords. Naalarma si God King Radiant Peak. Nararamdaman niya na ang 6 na Third Heaven God Lord na ito ay naglabas ng malakas at mapanganib na enerhiya ng bloodline. Wala sa kanila ang magiging madaling pakitunguhan. Medyo nagulat din si Francis. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang payat na lalaking nakasuot ng puti sa gitna ng 6 na Divine Emissaries. Siya yun. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Divine Emissary Chang, ang Divine Emissary na nakiisa kay Beiming sa pagsisikap na hulihin si Angelica at ipagpaliban ang grupo ni Francis. Ngunit nang maglaon, nagtulungan sina Francis at Twilight Valley para patayin ang Divine Emissary Chang. Parang nabuhayan siya ng mata ni Samsara. Nadurog ang puso ni Francis. Ang Heaven-defying faction ay tiyak na mayroong Third Heaven ay ni Samsara, kung hindi, magiging napakahirap na buhayin ang Divine Emissary Chang. Siyempre, maaari ring muling nabuhay si Beiming, ngunit napakaliit na ng panahon ang lumipas mula nang siya ay pinatay. Ang Heaven-defying faction's Eye of Samsara descendant ay malamang na hindi pa nakaka-recover, kaya hindi pa nila na-revive ang Beiming. Boom! Bang! Bumagsak. Ang 6 na Divine Emissaries ay ipinamahagi ang kanilang mga sarili sa 4 na larangan ng digmaan at ipinakita ang kanilang napakalawak na lakas.
Ang Life Sacred Lands Godlords ay agad na nasa likurang paa sa sagupaan ng Third Heavens. Ang Heaven-defying faction ay sumulong. Ang kalubhaan ng sitwasyon ay naging sanhi ng God King Radiant Peak at ng Life God na maging mabangis. Francis, kailangan mong lumaban ngayon. Agad na sinabi ni God King Radiant Peak. Sa oras na ito, ang Heaven-defying faction ay may mas maraming Third Heaven God Lords kaysa sa Sacred Land, at ang 6 na Divine Emissaries na iyon ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Third Heavens. Ang Life Sacred Land ay mahirap, kaya kinailangan ni Francis na kumilos. Sandali. Itinaas ni Francis ang isang palad at nagtanong sandali. Ano? Kumunat ang noo ni God King Radiant Peak. Nabigo ba ang tapang ni Francis sa harap ng kapangyarihan ng kalaban? Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Naging seryoso ang mga mata ni Francis nang pumasok siya sa kanyang Dream Divine Kingdom. Ang God King Radiant Peak ay nalito. Pumunta ba si Francis sa kanyang Divine Kingdom upang maghanda ng isang bagay? Ngunit ilang sandali pa, namutla siya, dahil ang Divine Kingdom na nakatago sa malapit ay biglang naglaho. Wala na siya. Paano? Nagulat si God King Radiant Peak. Ang Life Sacred Land ay kasalukuyang protektado ng hanay ng Sacred Land. Ang instant movement o spatial shift ay imposibleng gamitin sa loob nito, at ang mga tagalabas ay kailangang masira ang hanay bago sila makakapasok sa sagradong lupain. Gayunpaman, si Francis ay nawala ng walang anumang babala, tahimik na umalis sa Life Sacred Land. Maging ang Diyos ng buhay ay naalarma sa pag-unlad na ito. Ito ay dahil kahit siya ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Kailangang taglayin ni Francis ang isang nasira o marahil ay kumpletong artifact ng Ancestral para madaling makaalis sa Sacred Land. Ngunit hindi nagtagal ay may naganap na mas nakakagulat. Bees. Isang mapangarap na ambon ang lumitaw sa hangin, at ang figure ni Francis ay dahan-daang lumabas mula sa loob nito. Ang enerhiyang ito. Ang kakayahan ng mata ng Diyos. Napansin ng Diyos ng buhay ang isang mahalagang bagay sa pagkakataong ito. Si Francis ay napakadaling umalis at bumalik sa Sacred Land na halos tiyak dahil sa ilang espesyal na kakayahan ng Ninth God Eye. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, 3 o 4 na tao lamang, kabilang ang Space-Time God, ang maaaring pumasok at lumabas sa aking Life Sacred Land ayon sa gusto nila nang hindi gumagamit ng panlabas na kapangyarihan. Hindi ko akalain na may ibang tao na lilito ngayon. Ang Diyos ng buhay ay nagbigay ng isang masayang ngiti habang binibigkas niya ang kanyang paghanga. Bahagyang naantig si Francis. Kahit na nakakita ng napakaraming dilag, naaakit pa rin ni Francis ang kanyang sarili sa napakarilag na hitsura ng Diyos ng buhay. Gagawin ko rin ang lahat sa aking makakaya para tulungan ang buhay na sagradong lupain. Mariing sinabi ni Francis. Ang Heaven-defying faction ay ang kaaway ni Francis. Hindi niya maaaring hayaang makuha ng Heaven-defying faction ang hiling nito at patuloy na lumakas. At nang bumalik si Francis sa Sage faction gamit ang thought teleportation, nalaman niya mula kay Chanwu na ang kapalaran ng Ancient Desolate Realm of Gods ay konektado sa Sacred Land War na ito. Swish! Gamit ang wave ng kanyang space-time robe, ilang dosenang tao ang lumitaw, Wuheng, Twilight Valley, at ang Giant God Race Grand Elder kasama nila. Ang mga taong ito ay pawang mga top-class na eksperto ng Light Race at Giant God Hall. Pagkatapos ng lahat, ang mababang antas na True Gods ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa labanang ito. Nandito na tayo. Nagulat si Wuheng at Twilight Valley, at gulat na napatingin sila sa kanilang paligid. Nalaman nila mula kay Francis na ang Heaven-defying faction ay umaatake sa Life Sacred Land. Pagbibigay galang sa Diyos ng buhay. Ang mga eksperto sa Light Race at Giant God Hall ay sabay-sabay na tumawag. Lahat sila ay mga kaaway ng Heaven-defying faction. Ngumiti si Francis. Okay. Tawa ng tawa ang God King Radiant Peak. Lumabas na si Francis ay pumunta lang para kumuha ng reinforcements. Bagamat nagpadala sila ng sarili nilang kahilingan para sa mga reinforcement, walang nakakaalam kung gaano katagal bago dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, agad na dinala ni Francis ang kanyang sariling mga reinforcement, at ang Twilight Valley at Wuheng ay Third Heaven God Lords.
Ang pagdating ng mga reinforcement na ito ay tunay na parang regalo ng uling sa panahon ng snowstorm. Strike! Tumawag si Francis habang papasok siya sa labanan. Whoosh! 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 Sinundan siya ng mga eksperto ng Light Race at Giant God Race. Thwish! Si Francis ay nag-iwan ng bakas ng spatial ripple sa kanyang likuran habang sinisingil niya ang kaaway na God Lords. Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay nagtipon sa kanyang mga kamay bago umabot sa Tribulation Lightning Claws na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng mas malayo at mas flexible. Swish! Mabilis na gumalaw si Francis kaya imposibleng may mag-react. Saan man siya pumunta, ang Tribulation Lightning sa kanyang mga kuko ay umindayog ng mabangis, na humahampas sa mga banal na katawan ng kaaway na mga Lord. Ang ordinaryong First Heaven at Second Heaven God Lords ay papatayin sa isang swipe lang. Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa hangin. Si Francis. Tumakbo ka. Maririnig ang mga tinig na naguguluhan. Karamihan sa mga miyembro ng upper echelon ng Heaven-defying faction ay alam na si Francis ay nakapatay na ng isang Divine Emissary. Sa di kalayuan, si Divine Emissary Chang na pinatay na ni Francis minsan ay bumaling ng sobrang lamig at matinding titig kay Francis. Divine Emissary Lee, tulungan mo ako. Tumawag si Divine Emissary Chang. Namatay siya noon sa Twilight Valley at Francis. Siya ay nabuhay muli sa oras na ito upang siya ay makapaghiganti. Sa ibang lugar, mayroong isang walang kabuluhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang katawan ay nababalot ng isang matayog na pulang multo. Boom! Bang! Ang napakalaking pulang multo ay humawak ng isang dagwang saber na ginamit nito upang maputol ang isang pangalawang langit na Diyos na Panginoon sa dalawa, na nagpapadala ng dugo na bumubulusok sa lahat ng dako. Kasabay nito, ang enerhiya ng ikalawang langit na Diyos Panginoon ay hinigop ng saber, na nagradiated ng nakakatakot na aura. Ang Ninth God Eye. Binaril ni Divine Emissary Lee si Francis ng isang uhaw sa dugo na tingin. 1530. Sa di kalayuan, ang mga miyembro ng upper echelon ng Heaven-defying faction ay ibinaling kay Francis. Panginoon ng langit, nagpakita na ang ikasyam na mata ng Diyos. Dapat ba tayong bulong ng tagapagtanggol? Walang nagmamadali. Hayaan mong maranasan ko ang kapangyarihan ng Ninth God ay ng kaunti pa. Umiling ang Heaven Lord habang nakatitig kay Francis, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagkalito. Tumango ang tagapagtanggol, panandaliang nakatingin sa mga mata ng Heaven Lord. Nang pumunta siya upang hulihin si Francis, nakuha niya ang ilan sa dugo ni Francis. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga unang hakbang ng plano ng Heaven Lord ay mabilis na natapos. Kung hindi dahil kay Francis, 10,000 taon ang kailangan. Ang Ninth God Eye. Ikaw ba talaga ang ikasyam na God Eye? Ang bulong ng tagapagtanggol sa sarili. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Francis ang isang Primal Chaos Lightning Sword sa bawat kamay, gamit ang Tribulation Lightning Claws upang patayin ang kanyang mga kaaway. Ang Life Sacred Land ay nasa likurang paa. Kahit na nagsimula si Francis sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang Divine Emissary, hindi siya magkakaroon ng malaking epekto sa kabuoang labanan. Kaya, nagpasya si Francis na katayin muna ang mas mababang antas ng mga Lord upang magbigay ng inspirasyon sa mga puso ng kaaway. Ang mga Divine Emissaries ay natural na lalapit kay Francis. Hindi na kailangan para sa kanya na gumawa ng paunang pag-atake. Tulad ng inaasahan. Swoosh! Swoosh! Dalawang nakakatakot na aura ang nagsimulang lumapit kay Francis. Darating. Napatingin si Francis. Dalawang Divine Emissaries ang paparating na ngayon sa kanya, ngunit si Francis ay nakapatay na ng ilang mababang antas na God Lords of the Heaven-defying faction, na may malaking epekto sa labanan. Francis, mamatay ka. Ang katawan ni Divine Emissary Chang ay naging isang bahid ng puting liwanag habang siya ay nagmamadali patungo kay Francis. Siya ang una sa 7 Divine Emissaries na napatay, at kailangan niyang pasalamatan si Francis para sa lahat ng ito. Nasa likuran niya mismo si Divine Emissary Lee, madilim at masasamang tawa ang lumalabas sa kanyang bibig.
Light race at God martial race. Si Francis, ang kanyang mukha ay hindi nababagabag, ay umakyat upang salubungin sila. Swish! Iniwagayway niya ang kanyang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, nagpakawala ng dalawang alon ng enerhiya na umuungol patungo sa dalawang Divine Emissaries. Inihagis ni Divine Emissary Lee ang pulang dugong saber sa kanyang kamay. Boom! Bang! Bumagsak! Isang kakilakilabot na bagyo ng banal na kapangyarihan ang sumabog palabas, at nang ang shockwave ay tumama sa katawan ni Divine Emissary Lee, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo. Napakalakas ng banal na kapangyarihan. Hindi nakakagulat na namatay si Beiming sa iyo, sa kabila ng kung gaano siya kalakas. Tumigil sandali ang Divine Emissary Lee, at pagkatapos ay nagpakita siya ng uhaw sa dugo at nasa sabik ng ngiti. Sa 7 Divine Emissaries, siya at si Beiming ay sinumpaang magkaaway. Ilang dosenang beses nang nag-away ang dalawa ngunit hindi nila matukoy kung alin ang mas mabuti. Ngunit ngayon, ang kanyang sinumpaang kaaway ay pinatay ng isa pa. Dahil dito, naging interesado si Divine Emissary Lee kay Francis. Sa kabilang panig, ginamit ni Divine Emissary Chang ang kanyang light race na bloodline para mabilis na umiwas sa pag-atake ni Francis. Lalong lumakas ang brat na ito. Nanlamig ang mukha ni Divine Emissary Chang. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Paano posibleng lalabanan ni Francis ang dalawang Divine Emissaries? Hindi ko kayang panatilihin ito ng matagal. Kailangan kong patayin ang isa sa kanila ng mabilis. Nagdilim ang mukha ni Francis habang sinusuri niya ang sitwasyon. Kahit nakaharap ang dalawang Divine Emissaries, tiwala pa rin siya na kaya niyang manalo, ngunit mas mahirap ang pagpatay sa kanila. Meow meow. Tinawag ni Francis ang maliit na pass ang magnanakaw, at naghanda itong pumasok sa labanan. Blood Devil Crazed Slash. Ang Divine Emissary Lee ay ligaw na nagpaikot-ikot sa kanyang sable. Ang napakalaking God Devil na nakapalibot sa kanyang katawan ay humawak sa translucent bloody saber nito at ginaya ang kanyang mga kilos. Foosh! Ang mga alon ng madugong liwanag ay nagkuro sa mundo, na lumilikha ng isang bagyo ng mga talim na dumaan sa mundo. Bago pa man dumating ang bagyong ito, naramdaman ni Francis ang isang nakamamatay na hangarin sa pakikipaglaban na humahampas sa kanyang isipan. Sa kabutihang palad, si Francis ay may makapangyarihang kaluluwa at kalooban na nanatiling hindi matitinag sa ilalim ng pag-ataking ito. Mamatay. Hawak ang kanyang mga espada, si Francis ay agad na nagpakawala ng ilang daang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya. Ang mga alon ng enerhiya na ito ay nag-uugnay upang bumuo ng isang napakalaking Tribulation Lightning Net. Boom! Bang! Nagsagupa ng dalawang titanic energies at unti-unting naubos ang isa't isa. Sa sandaling ito, isang bahid ng liwanag ang bumaril sa likod ni Francis. Swoosh swoosh! Ikinaway ni Divine Emissary Chang ang magkabilang braso, nagpakawala ng malalaking puting blade ng enerhiya na pumutol kay Francis. Ang dalawang ethereal white blades na ito ay tila nagpakalat ng katahimikan sa buong mundo, na nagpapabagal sa bilis ng espasyong dinaanan nila hanggang sa isang walang katapusang paggapang. Primal Chaos Domain. Naglabas si Francis ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos mula sa kanyang katawan at pinagsama ito sa mundo. Ilang sandali pa, isang malawak na lugar ang naging madilim at makulimlim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagsimulang maglaho, na nagiging mga agos ng magulong enerhiya na random na lumipad sa rehiyon. Sa isang iglap, nabuo ang Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, agad na naramdaman ni Divine Emissary Lee at Divine Emissary Chang na naputol ang kanilang koneksyon sa mundo at humina ang kanilang lakas. Ang dalawang time blade na iyon ay naapektuhan din ng pressure na ito at nagsimulang humina. Buzz! Bees! Ilang stream ng enerhiya ng Primal Chaos ang nabuo sa Primal Chaos Domain at umabot na parang makapal na baging para harangan ang dalawang time blade. Sa loob ng Primal Chaos Domain, magagamit ni Francis ang kanyang mga iniisip para kontrolin ang enerhiya ng Primal Chaos sa paligid niya. Kasabay nito, pinakawalan ni Francis ang kanyang time law para labanan ang time law ni Divine Emissary Chang at para palakasin din ang sarili niyang bilis. Thwish!
Mabilis na iniwasan ni Francis ang mga pag-atake ni Divine Emissary Chang at inatake ang Divine Emissary Lee. Si Divine Emissary Chang ay may bloodline na light race. Sa kanyang mabilis na bilis at time body, mas mahirap siyang pumatay. Kung ikukumpara, habang makapangyarihan ang God Martial Race Expert, mas madali siyang pumatay. Junior, minamaliit mo ba ako? Inaakala mo akong mahina? Ang mga mata ni Divine Emissary Lee ay kumikinang sa pulang ilaw. Inaatake nila si Francis mula sa dalawang panig, ngunit pinili ni Francis na atakihin muna siya. Nagsalpukan ng dalawa sa isang pagsabog ng enerhiya. Kling-klang. Ang madugong liwanag at magulong kidlat ay dumaan sa mundo, na sumire sa paligid. Hey! Sa paningin ko, mahina ka. Tumawag si Francis, ligaw na iniindayog ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Ang mga pag-atake ni Francis ay pinalakas sa loob ng Primal Chaos Domain, at kaya niyang kontrolin ang magulong agos ng enerhiya sa paligid niya gamit ang kanyang isip upang magsilbing defensive barrier. Kaya, hindi siya natakot sa Divine Emissary mula sa God Martial Race at direktang kinuha siya. Bukod dito, ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Divine Power ay mas malakas kaysa sa Divine Power ni Divine Emissary Lee. Boom! Bang! Sa isang pagsabog ng kidlat, nabasag ang madugong sable light. Naramdaman ni Divine Emissary Lee na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan habang siya ay bumagsak. Sa one-on-one, hindi ako kapareha sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Divine Emissary Lee. Sa sandaling ito, thwish. Dalawang time blades ng ethereal white energy ang dumaan sa likod ni Francis. Primal Chaos Lightning Vortex. Si Francis ay muling naglabas ng enerhiya ng Primal Chaos, na bumubuo ng isang itim na butas na kumalusko sa kidlat. Boom! Bang! Bumagsak! Ang pag-atake ni Divine Emissary Chang ay tumama sa Primal Chaos Lightning Vortex. Ang isang normal na depensa ay matagal nang natusok ng mga pag-atake ng oras ni Divine Emissary Chang, ngunit ang enerhiya ng Primal Chaos ay hindi isang ordinaryong uri ng enerhiya. Ito ay maaaring medyo kontrahin ang enerhiya ng oras. Swish! Ang napakaraming enerhiya ng Tribulation Lightning na inilabas ng Primal Chaos Lightning Vortex ay nawala sa Time Blades. Dahil ang mga time blade na ito ay hamina na ng Primal Chaos Domain, nabigo silang makalusot sa Primal Chaos Lightning Vortex. Si Francis, na inaasahan na ito, ay hindi pinansin ang mga pag-atake at nagpatuloy sa pag-atake sa Divine Emissary Lee. Primal Chaos Lock. Pinagdikit ni Francis ang kanyang mga kamay. Ang hindi mabilang na mga daloy ng enerhiya ng Primal Chaos sa loob ng domain ay nagsimulang magtipon at umikot sa paligid ng Divine Emissary Lee. Scram! Ang Divine Emissary Lee ay umungal habang siya ay naglaslas gamit ang kanyang dogwang saber, na nagpapadala ng nakakagulat na alon ng madugong liwanag na agad na pumutol sa puwang sa masikip na agos ng enerhiya. Primal Chaos Lightning Sword. Agad na pinaputok ni Francis ang I-Bloodline technique na binuo niya sa kanyang kaliwang mata. Boom! Swish! Sa isang pagsabog ng kidlat, ang espada ay lumipad pasulong at tumago sa dibdib ni Divine Emissary Lee. Ang nakakatakot na Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya na ito ay agad na sumugod sa katawan ni Divine Emissary Lee at nagsimulang gumawa ng kalituhan sa kanyang katawan at kaluluwa. Kaya, kahit na gumawa ng butas ang Divine Emissary Lee sa Primal Chaos Lock, hindi siya agad nakatakas. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para ipagpatuloy ang pag-activate ng Primal Chaos Lock. Bees. Whoosh. Parami ng parami ang mga daloy ng enerhiya na natipon, na lumilikha ng isang nakapaligid na globo ng enerhiya ng Primal Chaos na nagselyo sa loob ng Divine Emissary Lee. Iniabot ni Francis ang isang kamay. Swish! Tribulation Lightning Energy ay bumaha sa kanyang kamay at sa Primal Chaos Lock. Ang nakapipinsala at nakakamanhid na mga katangian ng Tribulation Lightning kasama ng mga sumisipsip na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay umatake sa Divine Emissary Lee, dahilan upang hindi siya makaalis sa Primal Chaos Lock sa sandaling ito. Divine Emissary Lee, naparito ako upang iligtas ka. Ngumisi si Divine Emissary Chang at agad na kinasuhan si Francis.
Ngunit sa sandaling ito, ang mga itim na sulok ng enerhiya ay umabot sa Primal Chaos Domain. Swoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na itim na spike ng enerhiya ang tumutusok kay Divine Emissary Chang. Kasabay nito, ang maliit na pus ang magnanakaw ngayon ay napakaitim bumaril sa hangin na naglalabas ng nakamamatay na talas mula sa katawan nito. Ngunit iniwasan ni Divine Emissary Chang ang pag-atake nito. Lahing anino. Nagningning ang mga mata ni Divine Emissary Chang. Sa ganitong kapaligiran, ang Shadow Race ay tunay na nagtataglay ng kahangahangang lakas. Ngunit masyadong mababa ang antas ng maliit na magnanakaw na pusa para magkaroon ng malaking epekto ang mga pag-atake nito. Inactivate ni Divine Emissary Chang ang kanyang Light Race bloodline, iniiwasan ang mga itim na spike habang papalapit din ng palapit kay Francis. Moonlight Radiant Slash. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Divine Emissary Chang, na tumago sa Primal Chaos Domain at sa daigdig sa kabila. Bees. Isang nakakatakot na time energy ang nagsimulang bumuo sa kanyang braso, lumalakas at lumiliwanag habang tumatagal. Sa isang tiyak na punto, isang malawak at nakabulag na puting talam ang bumaba mula sa langit. Sa ilang sandali, bumagal ang lahat sa mundo. Bees. Agad na ginamit ni Francis ang sarili niyang time law para iwaksi ang mga epekto ng time law ni Divine Emissary Chang. Kasabay nito, lumikha siya ng multi-layered space-time barrier sa paligid ng Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bumaba ang nakasisilaw na puting talam na iyon. Humawak ng ilang sandali ang space-time barrier bago nabasag. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng oras sa pag-atake na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at medyo nagawang neutralisahin ang space-time barrier. Ang enerhiya ng oras ay pinindot pababa at nagsimulang salakayin ang Primal Chaos Lightning Vortex. Habang naghahalo ang dalawa, lumitaw ang kaunting deformity sa Primal Chaos Lightning Vortex at parang malapit na itong masira. Ngunit sa sandaling ito, ang Primal Chaos Domain ay lumundag. Bees. Whoosh. Ilang tendrils ng Primal Chaos Energy ang umabot sa domain at nakakonekta sa Primal Chaos Lightning Vortex. Bumuhos dito ang enerhiya ng Primal Chaos, na nagpapahintulot sa Primal Chaos Lightning Vortex na ayusin ang pinsalang natamo at lumakas pa. Okay. Ngumiti si Francis. Kumpiyansa siya na walang kakayahan si Divine Emissary Chang na saktan siya. Swish. Ikinuyom ni Francis ang kanyang mga kamay, agad na nabuo ang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, na tinusok niya sa Primal Chaos Lock. Napasigaw si Divine Emissary Lee sa sakit. Primal Chaos Lightning Sword. Si Francis ay muling nagpaputok ng isang eye bloodline technique mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Hiss! Isang kidlat ng madilim na kidlat ang agad na tumago sa Primal Chaos Lock. Ang Primal Chaos Lightning Sword na ito ay gumawa ng isa pang mapanirang dagok kay Divine Emissary Lee. Pumutok. Tumawag si Francis. Ang Primal Chaos Lock at ang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay biglang nagsimulang kumulo sa ipinagbabawal na kapangyarihan. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Divine Emissary Chang nang tumawag siya ng may alarma. Ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi kayang saktan si Francis. Ang maliit na pus ang magnanakaw ay humahadlang din kay Divine Emissary Chang mula sa mga anino. Walang magawa si Divine Emissary Chang habang naglalaro ang mga kaganapan. Boom! Bang! Ang enerhiya ng Primal Chaos ay dumaan sa mundo at pagkatapos ay unti-unting nagsimulang tumira. Ang Divine Emissary Lee ay tumigil na sa pag-iral. Ang God Martial Race ay nagtataglay ng namumukod tanging kapangyarihan sa pakikipaglaban at lumakas ng mas lumaban sila, ngunit ang kanilang survivability ay mas mababa kaysa sa Light Race, na ginagawang mas madali silang mapatay. Noong nakaraang pagkakataon, kailangan ni Francis ang tulong ng Twilight Valley para patayin ang Divine Emissary Chang, ngunit ngayon, si Francis, kahit na hinaharas ng Divine Emissary Chang, ay maaaring piliting papatayin si Divine Emissary Lee. 1531. Maraming eksperto sa buong larangan ng digmaan ang natigilan. Kaharap ni Francis ang dalawang Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ng sabay-sabay, ngunit nagawa niyang patayin ang isa sa kanila.
Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga divine emissaries ay mga top-class na third heaven god lords. Dalawang divine emissaries na nagtutulungan ay hindi akalaing mahirap pakitunguhan. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Sacred Land. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng divine emissaries ay nagdulot ng napakalaking banta sa kanila. Si Francis ay nasa labanan lamang ng ilang sandali, ngunit nakapatay na siya ng isang divine emissary. Para isipin na ganito siya kalakas. Natakot si divine emissary Chang. Kahit noong magkatrabaho silang dalawa, pinatay pa rin si divine emissary Lee. Kahit na ang pinakamalakas sa 7 divine emissaries, ang divine emissary Wu, ay hindi malakas sa antas na iyon. Ngayong nag-iisa na siya, paanong hindi naiiba ang pananatili sa kamatayan? Swish! Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Divine Emissary Chang, at hindi nagtagal ay bumaril siya sa malayo. Gusto mong umalis? Natural na hindi pa kakawalan ni Francis si Divine Emissary Chang. Ang mga Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ay may malaking impluensya sa larangan ng digmaan. Kahit na ang labanan ay pumasok sa huling at pinakamahalagang yugto nito, ang lakas ng Divine Emissaries ay gaganap pa rin ng isang kritikal na papel. Kaya, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, papatayin ni Francis ang sinumang Divine Emissary na kanyang makaharap. Swish! Sa pag-ikot ng kanyang space-time law, bumaril si Francis sa pagtugis kay Divine Emissary Chang. Iniwan niya ang munting pos ang magnanakaw upang lumaban sa larangan ng digmaan. Ang magulong larangan ng digmaan ay isang perpektong lugar para sa maliit na pos ang magnanakaw. Sa iba't ibang kakayahan nito, kahit isang divine emissary ay hindi madaling makuha ito, kaya't si Francis ay maaaring maging kalmado. Dalawang guhit ng liwanag ang lumipad sa larangan ng digmaan. Ang nasa harap ay ang miyembro ng light race ng divine emissaries ng Heaven-defying faction, si Divine Emissary Chang. Ang humahabol mula sa likuran ay si Francis. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumiliit. Ang bilis ay palaging isa sa mga malakas na punto ni Francis, at ang kanyang mga kasanayan sa lugar na ito ay higit na lumampas sa karaniwan. Nagkaroon din siya ng kanyang space-time law, kasama ang kanyang space law na umabot sa rurok ng maagang yugto at ang kanyang time law din sa maagang yugto. Anong nangyayari? Ang bilis ng batang to. Ang divine emissary na si Chang ay namumutla, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Ramdam na ramdam niya ang pressure at panganib sa likod niya na palapit ng palapit. Swoosh swoosh! Sa panahon ng pagtugis, paulit-ulit na ibinaba ni Francis ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng enerhiya na umaalulong pasulong. Hindi nangahas si Divine Emissary Chang na direktang gawin ang mga pag-ataking ito, kaya nakaiwas lang siya. Gayunpaman, ang saklaw ng pag-atake ni Francis ay napakalaki, at ang kanyang mga pag-atake ay nilagyan ng isang space-time law. Habang ang Primal Chaos Tribulation Lightning na mga alon ng enerhiya ay dumaan sa Divine Emissary Chang, ang enerhiya ng space-time law sa loob nito ay makakaapekto sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Divine Emissary Chang ay napakahusay sa time laws, naabutan na ni Francis. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang space-time law, ngunit hindi pa rin niya ganap na natakasan ang mga epekto nito. Papatayin ako. Si Divine Emissary Chang ay natakot. Kung siya ay namatay sa pagkakataong ito, ang pagkakataon ng kanyang muling pagkabuhay ay napakababa. Ang mga pagkatalo sa labanang ito ay napakalaki, at ang Third Heaven ay ni Samsara ay nangangailangan ng malaking kapangyarihan upang buhayin ang isang Third Heaven na dalubhasa at kailangang magpahinga. Bilang karagdagan, ang plano ng Heaven Lord ay umabot na sa huling yugto nito. Kapag natapos na ang labanang ito, hindi na sila magiging kapaki-pakinabang, kaya nagkaroon ng malaking tandang pananong kung mabubuhay pa ba sila o hindi. At kahit na siya ay muling buhayin, pagkatapos na patayin ni Francis ng 2 beses, wala na siyang natitirang dignidad. Iligtas mo ako. Agad na lumipad si Divine Emissary Chang patungo sa malapit na Divine Emissary at humingi ng tulong. Isang matandang babaeng nakasuot ng puting damit ang mabangis na nakikipaglaban kay Wu Heng. Nakapasok na si Wu Heng sa Third Heaven hindi pa katagal, kaya ang matandang babae na nakasuot ng puti ay mahigpit na pinipigilan siya.
Gayunpaman, nakatanggap ng mensahe ang matandang babae sa oras na ito at naramdaman din niya ang dalawang malalakas na enerhiya na mabilis na papalapit. Pagtingin niya, agad siyang ngumisi. Si Divine Emissary Chang ay dinala si Francis papunta sa akin. Tahimik na nagmura ang matandang babae. Mas mahina pa siya kaysa sa Divine Emissary Lee at Divine Emissary Chang. Nagawa ni Francis na puwersahang i-execute ang Divine Emissary Lee, kaya hindi ba ang pagpunta kay Divine Emissary Chang ay simpleng pagpapakamatay? Thuish. Agad na napaatras ang matandang babae sa malayong distansya. Ginamit ni Wu Hing ang pagkakataong ito para ituloy, nagpadala ng sunod-sunod na matinding pag-atake sa matandang babae. Nakita ni Divine Emissary Chang ang tanawing ito at parang gusto niyang itapak ang kanyang mga paa sa lupa sa galit. Pareho silang Divine Emissaries, ngunit tumanggi siyang tulungan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Primal Chaos Lightning Sword. Nakita ni Francis ang kanyang pagkakataon at nagpaputok ng kidlat mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Hiss! Sa isang malakas na pagsabog, ang madilim na Primal Chaos Lightning Sword ay tumagos sa dibdib ni Divine Emissary Chang, na agad na nagpadala ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning sa kanyang katawan. Hiss! Napahawak si Divine Emissary Chang sa kanyang dibdib at napabuntong hininga sa sakit. Kahit na sa kanyang time body, hindi niya matiis ang Primal Chaos Lightning Sword ni Francis. Ngunit sa kanyang buhay na kataya, ang Divine Emissary Chang ay hindi nang ahas na magtagal. Agad siyang tumakas para humingi ng tulong sa iba. Nako, saan man pumunta si Divine Emissary Chang, ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay tinuring siyang parang Diyos ng salot at tumakas. Hindi napigilan ng God King Radiant Peak na mapangiti sa tanawing ito. Si Francis ay karaniwang hindi magagapi sa Third Heavens. Sa aking sagradong lupain, walang sino man sa ibaba ng Diyos ang makakalaban sa kanya. Hindi napigilan ni God King Radiant Peak ang pagpuri sa kanya. Ang Sacred Land ay talagang mayroong isa o dalawang tao na makakalaban sa kasalukuyang antas ng lakas ni Francis, ngunit kailangang isaalang-alang ng God King Radiant Peak ang ninth God ay ni Francis, kaya naman sinabi niya iyon. Ang pagganap ni Francis sa larangan ng digmaan ay labis na nakakatakot sa Heaven-defying faction at nagpapataas ng moral ng Sacred Land. Hindi maganda. Lumalapit ang taong iyon kay Francis. Biglang nagulat si God King Radiant Peak. Ang kanyang divine sense ay sumasakop sa larangan ng digmaan sa buong oras na ito upang obserbahan ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na miyembro ng Heaven-defying faction ay isang tila ordinaryong matandang lalaki na nakasuot ng puting roba. Ngunit walang kakaiba sa lakas na ito. Alam ng God King Radiant Peak na ang taong ito ang pinuno ng Divine Emissaries. Sa oras na ito, dalawa sa nakatataas na Third Heaven God Lords ng Sacred Land ay nagtutulungan upang labanan ang matandang ito, ngunit hindi pa rin sila ang kanyang kapareha. Agad na inutusan ng God King Radiant Peak ang mga God Lords of the Sacred Land na ipagpaliban ang elder na ito. Sa ibang lugar, si Divine Emissary Chang ay natatakpan ng mga sugat, ang kanyang damit ay punit-punit. Manem. Pagpatay ng layunin. Biglang naramdaman ni Francis ang isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay. Pagtingin niya sa paligid gamit ang kaliwang mata, nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng puting damit. Siya yun. Si Francis ay namangha. Nang ibalik siya ni Beiming sa Heaven-defying faction, ang unang taong nakita niya ay ang elder na ito na may medyo ordinaryong hitsura at mabait na ugali. Naramdaman ni Francis sa oras na ito na ang elder na ito ay mas malakas kaysa sa Beiming, at nang maglaon, napagtanto niya na ang taong ito ang pinuno ng 7 Divine Emissaries. Hindi madaling pakitunguhan ang taong iyon. Kailangan kong tapusin ang Light Race Divine Emissary bago siya makarating dito. Nakatuon si Francis, ang nakakagulat na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Thuish. Biglang bumilis si Francis. Nanginig sa takot si Divine Emissary Chang sa tanawing ito, at inactivate niya ang kanyang Light Race bloodline at naghanda na tumakas. Pangarap. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagpakawala ng panaginip na ambon kasama ng hindi kapani-paniwalang eye intent. Isang nakasisilaw na panaginip na kulay ang lumitaw sa walang hanggan na larangan ng digmaan.
Bees. Ang panaginip na kulay na ito ay agad na kumalat upang masakop ang isang lugar na higit sa 100,000 li. Sa lugar na ito, naramdaman ng lahat na bumagsak ang kanilang kalagayan habang ang isang hindi maipaliwanag na panganib ay lumitaw sa kanilang mga puso. Siyempre, pangunahing pinupuntirya ni Francis ang Divine Emissary Chang. Sa dreamified world na ito, ang Divine Emissary Chang ay dumanas ng pinakamalaking epekto. Kahit na ang kanyang dugo ng light rays ay medyo napigilan, ngunit hindi ito nakaapekto sa sekretong escape art na ginagamit niya. Patayin. Ang kaliwang mata ni Francis ay tumusok sa katawan ni Divine Emissary Chang, nakita ang lahat sa loob. Nakatuon ang kanyang kaliwang mata sa nasusunog na dugo ng light rays ni Divine Emissary Chang. Nagsimula siyang magpaikot ng thought power habang nakatutok sa isang pag-iisip. Whoosh! Ang nasusunog na dugo ng light rays ay naglaho. Naputol ang lihim na sining ni Divine Emissary Chang. Anong nangyayari? Nawala ang bloodline energy ko. Natarante si Divine Emissary Chang. Ito ay sadyang masyadong kakaiba. Mamatay. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para maisa-isa ang kanyang primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Dalawang napakalaking alon ng enerhiya na dumadagindong sa Tribulation Lightning ang bumaril, na naglalabas ng isang lumalamon na force field na sumisipsip sa nakapalibot na enerhiya ng mundo. Ay hindi. Ang katawan ni Divine Emissary Chang ay hindi maiwasang manginig sa takot sa harap ng malakas na pag-ataking ito. Muli niyang sinunog ang kanyang light rays na bloodline sa pagtatangkang takasan ang pag-atake ni Francis, ngunit ang mga bigkis ng dreamification at ang mga epekto ng space-time law ay lubos na humadlang sa mga aksyon ni Divine Emissary Chang. Boom! Bang! Ang mga alon ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning ay dumaong, na lumikha ng isang malawak na pagsabog. Isang shockwave ang dumaan sa rehiyon. Lahat ng tao sa loob ng hanay ng 10,000 li ay nahuli sa shockwave na ito at nagsuka ng dugo. Nang hamupa na ang alikabok, nabunyag ang nabasag na figure ng lubhang nasugatan na Divine Emissary Chang. Bagamat hindi nagawang iwasan ni Divine Emissary Chang ang pag-atake, sa mahalagang sandali, nagawa niyang maiwasan ang isang nakamamatay na welga. Sa sandaling ito, Francis, maglakas loob ka. Isang galit na galit ang dumating mula sa malayo. Isang matanda na nakasuot ng puting damit ang mabilis na lumalapit kay Francis, kahit na hinahadlangan siya ng dalawang Third Heaven God Lords. Divine Emissary Wu, iligtas mo ako. Ang desperadong Divine Emissary Chang ay agad na nakakita ng sinag ng pag-asa kay Divine Emissary Wu. Ngunit hindi pinahihintulutan ni Francis na mangyari ito. Boom! Swish! Isa pang kidlat ang bumaril sa kaliwang mata ni Francis at tumago sa ulo ni Divine Emissary Chang. Kasabay nito, pinaikot niya ang kanyang thought power at nakatutok sa katawan ni Divine Emissary Chang. Whoosh! Ilang sandali pa, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang katawan ni Divine Emissary Chang. Sa sandaling siya ay tinamaan ng Primal Chaos Lightning Sword, ang pagtutol ni Divine Emissary Chang ay pinakamahina. Ito ay kapag ang dreamification ay nag-activate, lubos na pinupunasan siya mula sa pag-iral. Sa sandaling ito, dumating ang Divine Emissary Wu. Sa likod niya, ngumiti ang dalawang Lord mula sa Life Sacred Land. Patay na siya ngayon. Lumingon si Francis upang harapin ang Divine Emissary Wu. Ang Divine Emissary Wu na ito ay talagang isang walang talo na pag-iral sa mga dalubhasang Sub-God King. Siya ay higit na malakas kaysa sa iba pang Divine Emissary na nakatagpo ni Francis. Kaya, kinailangan ni Francis na patayin ang Divine Emissary Chang bago harapin ang lalaking ito. Francis, magtulungan tayo para patayin ang lalaking ito. Ang Third Heaven God Lords of the Life Sacred Land messaged. Ang dalawang senior na Third Heaven na ito ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan laban sa Divine Emissary Wu, isang katotohanan na nagdulot sa kanila ng labis na panlulumo. Gayunpaman, nakikita nila na, sa lakas ni Francis, madaling mapatay nilang tatlo ang Divine Emissary Wu. 1532. Francis, magtulungan tayo para patayin ang lalaking ito. Ang Third Heaven God Lords of the Life Sacred Land messaged. Kayong dalawa, huwag kayong makialam.
Hayaan ninyo akong harapin siya ng mag-isa, Mataray na sagot ni Francis. Ano? Laking gulat ng Sacred Land Godlords na halos malaglag ang kanilang mga panga. Masyadong mataas ang tingin ni Francis sa kanyang sarili, hindi ba? Ang lalaking ito ay isang taong hindi kayang hawakan ng dalawa, at ngayon, sinasabi ni Francis na dadalhin niya itong mag-isa. Mababa ba ang tingin niya sa kanila? Ang tagumpay ng buhay na sagradong lupain ay pinakamahalaga. Dagdag ni Francis. Pinag-isipan ito ng dalawang Third Heaven Godlords at sa wakas ay tumango. Kahit na sa tulong ni Francis at ng kanyang mga kaalyado, ang Sacred Land ay nasa likuran pa rin. Kung mapipigilan ni Francis itong Divine Emissary Wu, ang dalawang Third Heaven Godlords ay makakapagalis ng pressure sa ibang lugar sa larangan ng digmaan. Ang Third Heavens ay ang pinakamataas na puwersang lumalaban sa kasalukuyan. Ang dalawa sa kanila na pinalaya ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa pangkalahatang sitwasyon. Kung gayon mag-ingat ka. Ang isa sa mga Lord, isang berdeng buhok na elder, ay nagbigay ng huling salita ng babala, at pagkatapos ay umatras ang mag-asawa. Ang Divine Emissary Wu at Wilfred ay nakipag-away sa malayong lugar. Ang lugar para sa 10,000 li sa paligid ng pares ay naging walang mga tao. Itong si Wu ay dapat magpahayag ng paghanga sa iyong katapangan. Talagang naglakas loob kang harapin ako ng mag-isa. Malamig na ngumiti si Divine Emissary Wu. Walang sinabi si Francis, ngunit ang kanyang katawan ay namumula sa layunin ng pakikipaglaban. 2 beses niyang pinatay ang Divine Emissary Chang at napatay din niya ang Divine Emissary Li at Beiming. Hindi na interesado ang ordinary Divine Emissaries kay Francis. Kailangan niya ng pantay na kalaban, o kahit isa na maaaring magpilit sa kanya. Ito lamang ang makapagpapasigle sa potensyal ng Ninth God Eye. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay nasa tuktok na ng ikalawang langit. Hindi magtatagal bago niya magagamit ang lahat ng lakas ng mata ng Diyos. Magbabayad ka ng malaking halaga para sa iyong kayabangan. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Divine Emissary Wu, at ang masamang hangarin ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan na nagpadilim sa buong mundo. Boom! Isang malupit at sinaunang bloodline na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagdadala ng isang masamang kalooban na lalong tumindi habang tumatagal. Ang enerhiya ng bloodline na ito ay lumundag sa kalangitan, na sinamahan ng isang itim na violet torrent na nagpang-inig sa kalawakan. Buzz! Bees! Nagsimulang umikot ang bloodline energy at black violet energy sa paligid ng Divine Emissary Wu. Nagsimula ring magbago ang balat at katawan ni Divine Emissary Wu, sumanib sa agos ng enerhiya. Anong nangyayari? Ang bawat isa sa hanay ng higit sa 100,000 li ay nayanig ng enerhiyang ito ng bloodline, ang kanilang sariling mga bloodline ay nanginginig sa takot at imposibleng umikot. Isang takot ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanilang dugo. Ang mga Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ay nagsimula lahat. Gagamitin ni Divine Emissary Wu ang kanyang buong lakas. Si Divine Emissary Wu ang pinakamalakas sa 7 Divine Emissaries, at isa sa mga dahilan nito ay ang makapangyarihang bloodline na pinagsamahan niya. Napakalakas ng bloodline energy. Kinabahan si Francis at naging solemn na ang kanyang mukha. Kahit na ang kanyang primal chaos na enerhiya ay bahagyang nanginginig, at sa loob ng God Eye Dimension, ang dreamy silver ball ay lalong nabalisa. Sa loob ng Life Sacred Land, ang God King Radiant Peak at ang Life God ay nagulat din. Ang nangingibabaw at masamang bloodline energy na ito ay dapat ang ika-4 na ranggo. Demon God Race. Lumubog ang puso ni God King Radiant Peak. Ang 4th ranking Demon God Race ay isang nakakatakot na lahi, isang lahi ng mga demonyo na nagtataglay din ng God Devil Body. Sinabi na, sa sinaunang panahon, ang lahi na ito ay sinubukan ng maraming beses na hamanin ang sinaunang lahi, ngunit ito ay nabigo sa bawat pagkakataon. Anuman, ang ika-4 na ranggo na Demon God Race ay talagang ang pinakamalakas na labanan sa labanan bukod sa sinaunang lahi. Lahing Demon God. Naalala ni Francis itong ika-4 na ranggo na karera. Sa aking Demon God Race na kadugo, ako ay kapantay mo, na hindi ganap na magagamit ang kapangyarihan ng iyong God Eye, ngunit ang gap sa cultivation ay nagsisiguro sa iyong pagkatalo.
Walang pakialam ang mukha ni Divine Emissary Wu, ngunit ang kanyang napakalaking itim at violet na katawan ng Diyos Diablo ay nagdulot ng malupit at masamang panggigipit. Kung gayon, subukan natin ito. Ang layunin ng pakikipaglaban ni Francis ay lalo pang pinasigla ng napakalaking pressure na ito. Noong kaharap ni Francis si Yu Heng, na nagtataglay ng bloodline ng sinaunang lahi, ang kanyang God's spiritual eye ay na-stimulate sa pag-evolve. Sa pagkakataong ito, ang bloodline ng Demon God race ni Divine Emissary Wu ay tila may katulad na epekto. Haha! Mabangis na tumawa si Divine Emissary Wu. Ang kasalukuyang siya ay naglabas ng demonyo at malupit na panggigipit sa bawat galaw. Isa siyang walang katulad na demonyong Diyos, ganap na naiiba sa karaniwan at katamtamang aura na ipinalabas niya noon. Demon Heaven Palm. Biglang sumalakay si Divine Emissary Wu, isang itim na violet na liwanag ang nagtipon sa kanyang kanang kamay at bumaril pasulong. Boom! Isang napakalaking itim na enerhiya na palad na namumuo ng demonyong enerhiya ang sumakit sa kalawakan habang lumilipad ito kay Francis. Binaling ni Francis ang kanyang palad, nagsiwalat ng madilim na metal na fragment. Ito ay isang Primal Chaos Ancestral Artifact Fragment. Hindi ito ginamit ni Francis sa kanyang mga pakikipaglaban kay Divine Emissary Lee at Divine Emissary Chang dahil hindi sila qualified na gamitin ito ni Francis. Habang hawak niya ang fragment ng ancestral artifact, ang Primal Chaos at Tribulation Lightning energies ay lumundag, na nagtipon sa isang napakalaking Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang dalawang pag-atake ay mahigpit na nagsagupaan, ang mga nakakatakot na enerhiya ay naglalaho sa isa't isa. Nilamon ng Black Violet Lightning Storm ang rehiyon. Anong malakas na enerhiya? Ginamit ni Francis ang dalawang kamay para hawakan ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding hirap. Kung wala siyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy, hindi sana siya direktang makipaglaban kay Divine Emissary Wu. Hey! Not bad. Kung hindi ginagamit ang kapangyarihan ng God Eye, mapapapantayan mo pa rin ang suntok ko. Tumawa si Divine Emissary Wu, ang kanyang ugali ay nagdudulot ng pangamba at pagkamangha. Pumunta ka. Inactivate ni Francis ang dalawang fragment ng Space Ancestral Artifact at isang Time Ancestral Artifact fragment sa kanyang space-time robe. Swoosh! Swish! Isang napakalaking pilak na talon ang tumawid sa itim na palad ng demonyo. Kasabay nito, inilagay niya ang higit na kapangyarihan sa Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at pinawi ang palad ng demonyo. Agad na ginamit ni Francis ang lumalamon na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos upang masipsip ang ilan sa enerhiya ng Demon God race. Swish! Ang pilak na talon ay nagpatuloy pasulong, na umaagos patungo sa Divine Emissary Wu. Emph! Bumantong hininga si Divine Emissary Wu, pinakawalan ang kanyang malupit at demonyong lakas at bumuo ng itim at baluktot na fog ng enerhiya sa paligid niya. Habang pinuputol ito ng pilak na talon, ito ay nasira at nanghina ng kapangyarihang ito. Kakrak! Ang dimmed silver blade ay hiniwa sa katawan ni Divine Emissary Wu, ngunit habang mas malalim ang paghiwa nito, ang silver blade ay mabilis na humina hanggang sa tuluyang mawala. Ang sugat ni Divine Emissary Wu ay tumagal ng wala pang isang segundo bago gumaling. Ang Diyos Diablo na katawan ng lahing Demon God ay hindi maihahambing sa lahi ng sinaunang lahi, ngunit ito ay pambihira sa sarili nitong paraan. Walang pakundangan na tumawa si Divine Emissary Wu. Siya ay walang talo sa parehong opensa at depensa. Walang magawa si Francis sa kanya. Swish! Ang espasyo sa ilalim ng mga paa ni Divine Emissary Wu ay biglang namilipit, at sa isang kalabog, si Divine Emissary Wu ay sinisingil si Francis. Si Francis ay natural na hindi isang idiot. Hindi siya makikipagbakbakan sa Diyos Devil Body ni Divine Emissary Wu. Inactivate niya ang kanyang space-time law at lumipad palayo. Habang umiiwas siya, iniwagayway din niya ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Nang tumama ang espadang iyon sa demonyong itim na katawan ni Divine Emissary Wu, naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang katawan, at isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang balikat. Lalong lumakas. Naabsorb mo na ba ang ilan sa aking Dark Fiend energy?
Ang mukha ni Divine Emissary Wu ay naging mabagsik. Lumakas ang itim na violet na enerhiya at dahan-daang pinagaling ang sugat sa kanyang balikat. Hindi ito mahalaga. Kahit na medyo mas malakas ang mga pag-atake ni Francis, wala pa ring epekto ang mga ito sa kanyang God Devil body. Demon Heaven Palm. Inipon ni Divine Emissary Wu ang kanyang Dark Fiend energy at pinakawalan ng isang malupit na palad na maaaring supulan ang kalangitan. Primal Chaos Domain. Inilabas ni Francis ang kanyang enerhiyang Primal Chaos, na ginawang isa sa Primal Chaos ang rehiyong ito ng mundo. Habang papalapit ang Demon Heaven Palm, ginamit ni Francis ang lahat ng enerhiya ng Primal Chaos Domain para labanan ito. Boom! Bang! Bumagsak! Naging bawal na lugar ang larangan ng digmaan ng magkasintahan. Ang makita lamang ang nakakatakot na unos ng enerhiya mula sa malayo ay sapat na upang mawala ng lakas ng loob. Pangarap. Nakangisi, ginamit ni Francis ang kanyang origin energy. Ang pasibong pag-atake ay hindi niya estilo. Ang ipinagbabawal na rehiyon ay natatakpan ng mga nakasisilaw na parang panaginip na mga kulay. Agad nang hina ang malademonyong palad. Boom! Bang! Ginamit ni Francis ang kanyang Primal Chaos Lightning Sword at ang kapangyarihan ng Primal Chaos Domain para basagin ito sa isang suntok. Samantala, lumapit si Divine Emissary Wu upang salakayin si Francis. Sa loob ng saklaw ng Dreamification, maging ang God Devil body ni Divine Emissary Wu ay naapektuhan. Sa tulong ng Dreamification at ng Primal Chaos Domain, nagawa ni Francis na makipag-clash kay Divine Emissary Wu sa maikling panahon. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay malakas sa opensiba at depensiba. Kasabay ng bentahe ni Francis sa bilis, pantay-pantay niyang makakalaban si Divine Emissary Wu. Dark Fiend God Hand. Kumunat ang noo ni Divine Emissary Wu, at inipon niya ang kanyang Dark Fiend energy at itinulak ang isang palad. Medyo natarante siya. Bagamat nakamit niya ang 50% pagsasanib sa kanyang kadugo na lahi ng Demon God, tila hindi ito ganoon kaepektibo sa paglaban sa Dreamification ni Francis. Ang karagdagang pagkagambala ng Primal Chaos Domain ay nagparamdam sa kanya na para siyang nakikipaglaban sa putikan. Kaya, binuo niya ang kanyang lakas sa isang solong pinakamataas na welga. Isang malademonyong palad na napapaligiran ng mga itim na kulay lila na daloy ng enerhiya ang sumugod na parang isang lumilipad na bundok. Hinihintay ko ito. Agad na itinoon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa pag-atake ni Divine Emissary Wu. God Eye Duplication. Ang mapanaginipan na ambon ay sumabog mula sa kaliwang mata na bumalot sa napakalaking kamay. Sa pamamagitan lamang ng pagdoble sa pag-atake ng kanyang kalaban, maaari niyang epektibong makapinsala sa kanyang kalaban. Habang kino-duplicate ang pag-ataking ito, ginamit ni Francis ang enerhiya ng Primal Chaos Domain para pabagalin ito hanggat maaari. Walang silbi. Isang mahinang tawa at nangingibabaw na tawa ang ibinigay ni Divine Emissary Wu. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng enerhiya ng Primal Chaos na sinubukang pigilan ang kamay ng demonyo ay napawi. Ngunit sa sandaling ito, tumibok ang kaliwang mata ni Francis at binawi ang lakas nito. Kumpleto na ang pagkopya. God Eye Illusory Oblivion. Si Francis ay muling gumamit ng isang Dream Origin Eye Bloodline technique. Ang kamay ng demonyo ay unti-unting natatakpan ng isang layer ng panaginip na kulay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakasilaw na kamay ng demonyo ay nagsimulang maglaho. Ano? Ang atake ko. Natigilan si Divine Emissary Wu. Bagamat alam niya na si Francis ay nagtataglay ng ganitong uri ng kakayahan, hindi siya naniniwala na ito ay magiging epektibo laban sa kanyang enerhiya ng Dark Fiend. Primal Chaos Lightning Sword. Binaril ni Francis ang isang Primal Chaos Lightning Sword mula sa kanyang kaliwang mata. Nagdilim ang mukha ni Divine Emissary Wu nang iwagayway niya ang isang kamay para harangan ito. God Eye Duplication, Dark Fiend God Hand. Ipinadala ni Francis ang kanyang soul intent, at isang napakalaking dreamy silver eye ang lumitaw sa kalangitan sa likod ng Divine Emissary Wu. Bees. Ang mapanaginipan na ambon ay lumabas mula rito, at pagkatapos ay isang napakalaking Dark Fiend na kamay ng Diyos na namumuo na may demonyong enerhiya ang lumabas mula sa ambon.
Ay hindi. Napangiwi si Divine Emissary Wu, at ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang tipunin ang itim na violet na agos ng enerhiya sa isang napakalaking pader. Boom! Bang! Bumagsak! Inatake ng Dark Fiend God Hand at ng Primal Chaos Lightning Sword ang Divine Emissary Wu mula sa dalawang magkaibang anggulo. Ang Black Violet na demonic energy at Primal Chaos na kidlat ay sumabog palabas, na nagpunit ng ilang higanting butas sa tela ng kalawakan. Maraming tao sa larangan ng digmaan ang nabighani sa labanang ito sa pagitan ng Divine Emissary Wu at Francis. Hindi ko akalain na si Francis ay sapat na malakas para lumaban ng pantay sa Divine Emissary Wu. Natigilan ang mga natitirang Divine Emissaries. Ano ang sitwasyon? Si Wu Hing ay mas nag-aalala tungkol sa aktwal na labanan. Talaga bang matatalo ni Francis ang pinakamalakas na Divine Emissary? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.